nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes at 10 de Marso 2015. At siyempre makakasagapay natin sa ating PTV4 Telestudios ang ating pride and beauty of Antipolo City, none other than Zarina Luzuegro, ang ating the one and only lover boy, Julius De Samboron. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, patuloy na nagniningning. Ang aking anchor lady, walang iba kundi the lady with a mystic smile, Miss Bibs. Good morning. Good Tuesday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Sama-sama tayo together until 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At nariyan na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan at pagtalastas natin sa ilang mainit na usaping nakalatag sa ating mga pahayagan sa araw na ito ng Tuesday. And of course, ang ating hapag ng talastasan, mamaya po yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. But Bibs, of course, bukas. Yes, bukas po ang aming hotline sa 0922-358-2679 para sa inyong mga komento, pabate, at kung mayroon po tayong katanungan sa ating featured guest maya-maya lamang. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating pong Radyo Vision sa Media ng Bayan. Masusubaybayan po ninyo Mondays to Fridays, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Dito po sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaagapay natin ang People's Television. Siyempre pa, pati na. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali o kaya naman po online sa www.ptv.ph. 6 minutos, 36 segundos makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, alamin na natin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila mula sa ating kasamang si Julius De Samboron. Julius, magandang umaga. Good morning, Loverboy. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo, Vivian and Francis, sa mga tagapakinig natin sa radyo at tagapanood sa telebisyon. Gising-gising na para hindi kayo malate sa inyong pagpasok sa eskwela at trabaho. At narito na po ang pinakauling silip sa mga kalsada ng Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Kamuning o dito po sa may area po ng EDSA Pituazon. Diyan po yan sa lungsod po ng Quezon. Sa mga patungo po natin sa may area po ng White Plains, Connecticut, at daraan po kayo dyan sa may bahagi po ng NEPA Q-Mart. Yung pong southbound lane natin ay unti-unti na pong nakakaranas ng mabigat na sitwasyon ng trapiko natin hanggang makarating na po kayo sa may Pituazon Underpass. At yan pong traffic na yan ay nararamdaman na po hanggang sa may area po ng North Avenue. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. Pero nananatili naman pong maluwag ang sitwasyon ng trapiko natin sa mga babagtas naman po sa kahabaan ng northbound lane, pabalik po ng area ng North Avenue at ng Muñoz. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Magallanes Skyway sa mga motorista nating tutungo sa may Ninoy Aquino International Airport o kaya sa South Luzon Expressway. At makakaranas na po naman kayo ng maluwag pa namang sitwasyon ng trapiko natin hanggang sa may area po ng MRT Street and Top Avenue Station.
Yung mga sasakyan naman po na galing ng kahabaan ng SLEX, papasok na kayo sa kahabaan ng EDSA sa mga sandali pong ito mga kaibigan, ay nagkakaranas na po ng light to moderate pa naman na sitwasyon ng trapiko natin. Lalo na po dun sa mga sasakyan na patungo ng area ng Ayala at ng Orense. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa may area ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag traffic sa kahabaan ng EDSA southbound lane patungo sa may area po ng Tiendesitas at ng Market, gayon din po ng lungsod ng Taguig ay nakakaranas naman po ng maluwag pa naman green and going na sitwasyon ng trapiko yung ating mga motorista. Pero yung mga sasakyan naman pong kakaliwa dyan sa may bahagi po ng C5 ay nakakaranas po lamang kayo ng kaunting paghimpil dahil sa pinapatupad na stop and go signals. Panghuli na lamang natin, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area ng Quirino Grandstand Roas Boulevard sa mga sasakyang galing po ng Pier Zone sa lungsod po rin ng Maynila at naraan po kayo sa southbound lane ng Roas Boulevard kung kayo man po itutungo ng area ng Coastal Road o kaya po ng Sukat sa Parañaque, wala pa naman kayong aasahan na malausad pagong na sitwasyon ng trapiko sa inyong daraanan dyan po sa lungsod ng Maynila. Pero doon sa mga sasakyan naman po na galing ng southern part of Metro Manila, patungo kayo ng Anda Circle at ng Manila City Hall at maging po ng Intramuros, lalo na sa mga estudyante, wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko ngayong pasado alas 6 ng umaga. At syempre ngayon pong araw ng Martes, 3 and 4 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad nito. At syempre, meron tayong window hours mula po 10 a.m. at magtatapos mamaya pong alas 3 ng hapon. Yan muna ang pinakauling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Gising-gising na mga kaibigan. Ako po si Julius Disamboron para sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamboron. Samantala mga kaibigan, narito na ang bulusok ng ating mga balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitan dito sa Radyo Vision. Mabuting balita, Pangulong Aquino, pinangunahan ng Special United Prayers for the Nation na idinaos ng Christian Leaders Coalition para sa patuloy na katatagan ng bansa sa usaping politikal, pang-ekonomiya at panglipunan. PNP Board of Inquiry muling ipinagpaliban ang pagsusumite ng report ukol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Summer getaway sa iba't ibang bahagi ng bansa, bisitahin ngayong panahon ng tag-init. Malacanang, wala pang natatanggap na formal notice kaugnay ng inihaing kaso ng international human rights lawyer na si Amal Alamuddin Clooney para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong PGMA. At anak ni Andal Ampatuan Sr. na si Sajid Ampatuan pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng 11.6 million pesos. Siksik ang mga balita kaya tutok na dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Narito na po ang mga balita ngayong umaga. Isang prayer gathering ang pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino III sa Malacanang grounds kahapon. Ayon sa Christian Leaders Coalition, binuo nila ang pagtitipon na ito para ipagdasal ang leader ng bansa na si Pangulong Aquino. Ang pagtitipon ay pinamunuan ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement at ng Coalition of Christian Movements. Kabilang sa mga dumalo sa tinawag na Special United Prayers for the Nation's President, sina Daniel Razon, ang Presidente ng Church of God International, Bishop Leo Alconga, ang National Vice Chair ng Philippines for Jesus Movement, at si Bishop Dan Balais, ang Chairman naman po ng Intercessors for the Philippines. Dinaluhan ang prayer gathering ng tinatayang 500 katao mula sa iba't ibang relihiyon, mga opisyal ng gabinete at iba pang tanggapan ng gobyerno. Muli namang ipinagpaliban ng PNP Board of Inquiry ang pagsusumite nito ng report ukol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Ayon po kay PNP CIDG Chief at BOI Chairman Benjamin Magalong, humingi pa ito ng 3 araw na palugit upang matiyak na tama at maayos ang lalamanin ng naturang report. Pagtitiyak naman po ni Magalong sa publiko, walang mangyayaring whitewash sa kanilang investigasyon. Gate nito, kredibilidad ng pambansang pulisya ang nakataya dito at hindi nila ito maaaring isakripisyo. Balita mo kami, Alvin Baltazar.
Nagpaliwanag ngayon ang Board of Inquiry kaugnay ng ikatlong ulit ng paghingi ng palugit nito para tapusin at maisumite ang kinalabasan ng kanilang investigasyon sa Oplan Exodus. Sa pagharap ni BOI Chairman Police Director Benamin Magalong sa media, aminado itong hirap silang tapusin ang report dahil na rin sa tambak na mga ebidensya na kailangan nilang isa-isahing silipin. Punto ni Magalong, hindi naman sila papayag na masakripisyo ang kwalidad ng resulta ng kanilang ikinasang investigasyon na ang layunin ay mabigyan ng hustisya ang mga kaanak ng biktima at matukoy kung sino-sino ang nagkamali. Ang purpose lang po namin dun sa aming request for extension, wag lang po masacrifice yung quality po ng aming investigasyon at yung quality po ng aming report. Isa sa mga major objectives nito, malaman natin kung sino talaga yung nagkamali. Nabanggit din ng Magalong na bigo silang makakuha ng kooperasyon sa ilang mga nadadawit sa Mamasapano incident. Ito partikular ay ang makuha na ng interview ang ilang MILF, ilang personalidad sa Armed Forces at si resigned PNP Chief General Alan Purisima. Mahalaga din sana ayon kay Magalong na masilip ang cellphone ng mga taong saklaw ng pag-iimbestiga na bigo rin nilang magawa. Same time, yung mga cellphones, very, very fun. Yung forensic sana, kanilang mga cellphone. So that we can acquire yung laman ng mga text messages. Pero sa iba, fortunately, hindi namin nakuha. Pagtiyak ng opisyal, sapat na ang 3 araw para matapos ang kanilang investigasyon na sa sentro sa analysis at konklusyon. Hindi naman inaalis ng opisyal na posible silang pagdudahan bunsod ng panibago uling pagkaantala sa paglalabas ng BOI report. Kaya ang tugon ni Magalong, hindi nila kayang ikompromiso ang kredibilidad ng pambansang pulisya nang dahil lang sa whitewash, lalot kaunting panahon na lang, retirado na sila sa serbisyo. Dahil pag ito talagang pinalanghiyan namin itong aming investigasyon ngayon, hindi lang kami masisira rito. The entire Philippine National Police, yung kredibilidad ng entire Philippine National Police is at stake here. And we cannot afford to leave that bad legacy. Malapit na kami mag-retire. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Umaasa naman po ang Armed Forces of the Philippines na magiging patas ang resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry ukol sa Mamasapano, Maguindanao. Samantala, nananawagan naman si AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang sa MILF na isapubliko ang resulta ng investigasyon nito. Ayon kay General Katapang, siniguro sa kanila ng liderato ng PNP na magiging fair and just ang ilalabas na report. Ngunit kung hindi, pabor sa militar ang naging resulta ng investigasyon, ay dapat bigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag dahil aniya ang kanilang investigasyon naman ay hindi prosecutory na maaaring makasuhan ng isang individual. Bukod dyan ay umapela si Katapang sa liderato ng MILF na ilabas sa publiko ang kanilang hiwalay na investigasyon ukol sa Mamasapano encounter. Tumanggi naman si Defense Secretary Walter Gazmin na magbigay ng komento ukol sa resulta ng BOI report. Nakatakdang bumalik sa Mamasapano, Maguindanao ngayong araw, Martes, si Justice Secretary Leila de Lima kasama ang grupo ng investigador mula sa National Prosecution Service at National Bureau of Investigation. Ito'y upang makipagdialogo sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ipagpatuloy ang naunsamin nitong ocular inspection sa lugar kung saan nangyari ang madugong engkwentro. Paliwanag ni de Lima, pinayagan na sila ng militar na pumunta sa Mamasapano at sumagot na rin ang liderato ng MILF ukol sa hiling nitong pakikipagdialogo. Sa naturang pag-uusap, ipapaliwanag umano ni de Lima sa grupo ang intensyon ng kanilang ahensya ukol sa ginagawang pagsisiyasat. Pansamantalang nakalaya ang anak ni Andal Ampatuan Sr. na si Sajid Ampatuan matapos magpiyansa ng 11.6 million pesos. Inilabas ang kautusan ni Quezon City RTC Jocelyn Solis Reyes matapos ibasura ang partial motion na inihain ng prosekusyon laban sa bail request ni Ampatuan. Ayon dito, kulang at mahina ang mga ebidensyang inihain ito sa korte. Enero at 30 pa umano nagpasok ng piyansa si Sajid, ngunit hindi ito agad inaksyonan ng korte dahil sa nakapending na MR ng prosekusyon. Matatanda ang pinayagan ng korte ang 17 akusado sa Maguindanao Massacre na magpiyansa. Gayunman, bawat counts ng murder na kinaharap ng mga ito ay may katumbas na 200,000 pesos na surety bond. At yan po mga balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Kasama sila Francis at BBA.
Maraming salamat, Zarina Lusweg. 18 minutos, 8 segundos na makalipas ang alas 6 at Vibs. Pakibukas lang saglit ang ating message center. Go! Yes, meron tayong mga pabati dito. Good AM po, Ka Francis and Miss Vivian. Mabuti naman po at walang naimbitang pare si Pinoy. Gusto siyang pababain. Sino ipapalit nila, pare? Sa Mindanao sila pumunta at mga rebelde. Pasukuin nila. Pinoy pa rin kami. Thanks po, Jolina ng Paranaque. Thank you. Happy birthday today kay Rachel Dadiz. Pagbate mula sa iyong asawa na si Anthony Dadiz, anak na si Carl, mga kapatid na si Mackie Boy at Maritoni at Mama Aldian at Nanding Komendador. Okay. Samantala, texter mula sa IBC, hello po, nice choice po ang pagtutok namin sa media ng bayan kasi nagiging updated kami sa balita. Ask ko lang po kung saan po pwedeng mag-local job hunting, saka po contact number ng POEA. Thanks po, Janet ng Bulacan. Tungkol dito sa local job hunting, maaari po kayong pumunta sa PESA offices at mayroon din po ngayon nagaganap, I think, na jobs fair dyan sa UP Diliman sa may Business Administration building at mayroon din, maaari din po ninyong kayong maghanap ng trabaho sa jobstreet.com. Okay, mula pa rin sa texter natin ang IBC 13. Happy Women's Month to all women's of Katiil, Davao Oriental. Lagi po kaming nakikinig sa inyo. More power to you. O Peras ng Katiil. Happy birthday today, Chi Morales. Pagbati mula sa kanyang nagmamahal na husband, Carlos, at sa anak na si Leyley at Nick Puzon. At Nanay Lydia ng Ayala, Alabang. Happy birthday, Chi. More power. Happy birthday. Good AM, Sir Francis, Ma'am Vivian. Araw-araw akong nakikinig sa inyo. Greet ko nila Aren, Nietzsche, June Inday from Tansyong of Duay, Duerdo, Bohol. Thanks. Ka Francis, pakibati po to all my friends, Rad Harold and Jonathan Beltran, Rashley, Claude, Fiel at Biel Evangelista, John Lloyd, Martinez Jr., Tony Caed at Bantulo at sa Sampaga at Paalala at Vasit family. Model Lazaro, Mel Andro, Omel, Melchor Aquino, Leonel, Aluncia, Angara, Jerome, Fernando Albin, Ambit, at Afalia family at sa lahat ng INC. It's me, Marvin Pantoja ng Palihi, Calapan City, Oriental, Mindoro. Buong barangay ito. Oo, buong nanonood barangay, sa atin. Maraming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Happy listening po. Thank you very much. 20 minuto na, 50 segundo makalipas ang alas 6 sa ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan, Nueva Ecija with Dick Sevilla. Dick, magandang umaga. Konektado ka. Yes, magandang umaga ka Francis at Miss Vivian. Tuloy na ang konstruksyon ng nahintong multi-million peso dam project sa General Tino dito sa Nueva Ecija matapos na i-withdraw ni Mayor Virgilio Bote Jr. ang kanyang paghadlang sa nasabing proyekto. Tiniyak ni Eleuterio Luz na siyang project manager ng National Irrigation Administration Small River Irrigation Project na tuloy na ang konstruksyon ng dam na nagkakahalaga ng 456.25 milyong pisong Upper Tabuating River Irrigation Project matapos na alisin ng NIA ang suspension order sa proyekto sa pamamagitan ng go signal mula kay NIA Administrator Florencio Padernal matapos umano ang dialogo ni na Presidential Advisor on Food Security and Agriculture Modernization Francis Pangilinan, Eleuterio Luz at Mayor Bote na humarang sa proyekto. Samantala, sinabi naman ni Upper Pampanga River Integrated Irrigation System Operations Manager Engineer Reynaldo Puno na sa sandaling matapos ang proyekto ay makapagpapatubig ang dam sa karagdagang 720 ektarya ng lupang sakahan sa General Tino at mga katabing lugar sa bayan ng Peñaranda dito sa Nueva Ecija. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Thank you very much, Dick Sevilla. Dumako naman tayo ng Butuan. Nariyan ang ating kasamang si Malu Apego. Malu, maadyaw nga hinaat. Konektado ka. Diyan ay hinaat kasamang Vivian. Maari nang manood ng libre sa sine ang mga senior citizens dito sa Butuan.
Ito'y matapos maaprubahan ng isang batas lunsod na nag-aasa sa lahat ng sinihan na hindi na pababayarin ang mga senior citizens ng aabot 150 pesos bawat isa sa panonood ng sine. Sa nasabing ordinance, ang mga senior citizens ay maaaring manood ng libre sa araw ng Lunes lamang at may bayad kung sino man ang kasama o escort ng mga ito. Sinabi din ng ordinansa na pawang mga naninirahan lamang sa lungsod ng Butuan na may Senior Citizens ID cards na permado at inisyo ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ang maaring makapagsamantala ng nasabing privilege. Iilan naman sa mga senior citizens na ating napapanayam ay nagpahayag ng kasiyahan noong kanilang narinig ang balitang ito. Para sa Radyo Vision, mula dito sa DXPN Radyo ng Bayan Butuan, Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Tuloy-tuloy tayo, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Hingog with Marley Ledesma. Marley, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, inihayag ni Senior Tourism Operations Officer Odi Ocampo. Kahit nataunan ang mga aktibidad ng kapistahan sa Hingoog, naiiba ang mga aktibidad na inasahan sa taong ito dahil sa ipagdiriwang ang Emerald Anniversary ng lungsod. Aniya mas maaga ngayong Marso 15 ang 11th Stairway to the Stars Song and Dance Competition hanggang Mayo 20 at magpapatuloy ang Bibo Banting Competition ng mga barangay na maglalagay ng palamuti sa mga kalsada. Ang Bero Torera Competition na may dagdag na parada ng sirena at dugong sa may pahayahay sa Pantalan, ang Lubi-Lubi Festival na mamagiging Mardi Gras sa Mayo 22 na kapistahan ng lungsod at ang search ng Lubi-Lubi King at Queen, dagdag pa ang laro ng lahi. Para sa Radyo Vision, Marley Ledesma, Hingog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Marley Ledesma. 25 minutos. 12 segundos makalipas ang alas 6, Viv. Alam mo, kagitla-gitla yung isang balita dyan na after several years ng paglilitis, finally nakapagpiyansa yung isa sa mga akusado ng Maguindanao Massacre. With 58 counts of murder. Isipin mo, nakapagpiyansa ng 11.something million pesos. 11.6 million pesos. Wow, 200,000 pesos per count of murder. 58 yun. So, nakapagbayad siya 11.6 million. Ito yung anak ni Ampatuan, si Sajid Ampatuan. At, nakakalungkot na ang daming buhay ang nawala at medyo grave itong akusasyon sa kanya, pagpatay, pero nakapag-bail pa rin siya. Call it in any language, still is 58 counts. Yung iba dyan, 1, 2, 3 counts of murder, hindi makalaya at yung piyansa hindi samantalang ito 200,000 per count, totaling to 11.6 million. Ganun lang kadali na nagbigay. So, talagang para bagang napakasakit tanggapin, pero realidad. Money talks. Pag may pera ka, magaan sa'yo ang hustisya. Kasi kawawa naman yung mga isa halimbawa, yung tsaka hindi lang yan, meron pang mga mas mabababang offenses pero hindi makapag-bail dahil walang pera. So ngayon kapag may pera ka, mas madaling makalabas ng kulungan on bail, hindi ba? Right. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Vibs, 26 minutes, 56 seconds. Makalipas ang alas 6 at paalala muna mula sa inyong himpilan. Minutos, 29 segundos na makalipas ang alas 6, Verbs. Balikan na natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio para sa mga karagdagang balita. Zarina. Maraming salamat, Vivian. Nanindigan po si Defense Secretary Voltaire Gazmin sa bidding ng UH-1H helicopter ng Philippine Air Force noong 2013. Ayon po kay Gazmin, 7 choppers na ang natanggap na ahensya at dumaan
ang mga ito sa masusing technical inspection ng Philippine Air Force na siyang gumamit ng naturang helicopters. Git ng kalihim, posibleng ang natalong bidder ang nagpakalat ng maling impormasyon ukol sa kontrata. Dagdag pa nito, wala siyang nakikitang nilabag na ginawa ng Special Bids and Awards Committee o SIBAC na pinamumunuan ni Yusek Fernando Manalo. I believe that is disadvantageous to the government. That is the bottom line. And we will never accept any delivery that is not compliant to the terms of reference enumerated in the contract. But we never violated any regulation in the procurement law as doon sa pagkakabili ng helicopter na yan. Samantala, wala pang natatanggap na formal notice ang Malacanang kaugnay ng inihaing kaso ng international human rights lawyer na si Amal Alamuddin Clooney sa United Nations para hilingin ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dumulog si Clooney sa UN Working Group on Arbitrary Detention ng UN Human Rights Council para payagang magpiyansa si Arroyo dahil sa kanyang edad at kalusugan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, nakahandang tumugon ng gobyerno sa oras na formal na makatanggap ng notice mula sa United Nations. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ginagawa lamang ni Clooney ang kanyang trabaho bilang abogado. Si Clooney ang asawa ng kilalang Hollywood actor na si George Clooney. Nakumpiska naman po ng Bureau of Customs ang mga smuggled na sports car, motorsiklo at computer set mula sa Japan. Ayon kay BOC Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi nagbayad ng tamang buwis ang Panda Fine International Trading sa mga ipinasok nitong kontrabando. Git ng opisyal, hindi magsasagawa ang kanilang ahensya na hulihin o hindi po magsasawa ang kanilang ahensya na hulihin ang mga smugglers na nais sumaka sa pagbabayad ng buwis. Wag na po natin gawin yan sapagkat lalo po tayong nawawalan. Kung i-declare natin ito, babayad lang tayo ng tama at may lalabas natin. However, yung po mga used cars, talaga pong hindi po dapat natin import yan. Bawal yan. At yan po mga karagdagang balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio kasama sila Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Tuloy-tuloy na tayo. 32 minutos, 52 segundos makalipas ang alas 6. Verbs! Alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasama ang si April Enerio, live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Magandang umaga Pilipinas sa ating mga viewers at listeners. Narito na po ang latest sa ating panahon. Lumakas ang high-pressure area sa mainland China kaya naman asahang bagyo-free pa rin po ang Pilipinas within 3 days. Today, umiiral po ang northeast monsoon na nagdadala ng mahihinang pag-uulan sa may Batanes, Calayan at Babuyan Islands. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-uulan o pagkidlat pagkulog. Kaugnay na pag-iral ng amihan, nagpalabas po ng gale warning ang Pag-asa sa northern seaboards ng northern Luzon, particular na dito sa mga baybayin ng Batanes, Calayan, Babuyan at northern coast ng Cagayan at Ilocos Norte. Abiso ng ehensya, iwasan muna ang pagpalaot dito sa mga susunod na oras. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio, Media ng Bayan. 34 minutos at 14 segundos. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa ikalawang bulusok ng ating provincial roundup. Unahin natin ang ating Radyo ng Bayan. Ago with Charity Prianesa. Charity, na imbaga-bigat kakabsat, konektado ka. Yes, mabigat kasamang Francis and Miss Vivian. Mas maraming indigent senior citizens na ang inaasang mabebenepisyohan sa social pension program ng pamahalaan. Makaraang pinababa na ang age required
nito mula 77 years old. Ngayon ay maaari nang makasali ang 65 years old na mga lolo't lola. Ito ang ipinabatid ni Giselle Cipriano, Social Welfare Officer ng DSWD Region 1. Ayon kay Cipriano, may kabuang 39,763 senior citizens mula sa 4 na lalawigan ng Rehiyon 1 ang kasalukuyang tumatanggap ng 500 piso bilang buwan ng suporta mula sa pamahalaan. Sa bilang na ito, 21,191 ang mula sa Pangasinan, 7,092 ang mula sa Ilocos Sur, habang 6,541 sa La Union at 4,939 mula sa Ilocos Norte. Sa kasalukuyan ay mayroon na anyang 125 lokal na pamahalaan ang nakapamahagi na ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na senior citizens na opisyal na nakabilang ang mga pangalan sa ilalim ng National Household Targeting System for Poverty Reduction ng DSWD. Sinabi ni Cipriano na dahil sa bagong probisyon ng Social Pension Program ay higit na mas maraming senior citizens ang matutulungan. Karamihan sa mga benepisyaryo ng programa ay ginagamit ang tulong pinansyal sa pambili ng kanilang gamot, pagkain at iba pang pangunahing pangailangan. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Frianeza. Dumako naman tayo sa Tacloban. Nariyan ang ating kasamang si June De Leon. June, maupay nga aga, konektado ka. Na nanatiling ligtas sa pantanang west side ng mga baybaying dagat ng Eastern Visayas. Ito ay ayon sa pinakalatest na Local Shellfish Bulletin number 8 na inalabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 8. Ipinahayag ni Region 8 BFAR Director Juan Alba Ladejo na ito ay base sa pinakabagong laboratory results ng Fishery Bureau sa pamamagitan ng Regional Integrated Fisheries Laboratory. Ayon kay Director Alba Ladejo, nananatiling ligtas sa red tide toxins ang Kamat Bay dito sa Tacloban City, San Pedro Bay sa bayan ng Talo at Tanawan, Caricara Bay na sumasakop sa mga bayan ng Caricara, San Miguel, Parugo, Capuocan at Babatngon, Leyte, Ormoc Bay sa mga bayan ng Ormoc, Albuera at Merida sa lalawigan ng Leyte at Sogat Bay sa Southern Leyte. Ligtas rin sa mapanganib na red tide toxins ang coastal waters sa Villarreal Bay sa Villarreal Samar, Maqueda Bay sa Yabong at Irong-Irong Bay sa Catalogan City, Cambatutay Bay sa Tarangan Samar, gayon din sa Matarino Bay sa Salcedo, Kinapondan, Hernani, General MacArthur sa lalawigan naman ng Eastern Samar. Karaniwang sumasalakay ang red tide organisms sa mga nasabing lugar sa panahon ng tag-araw at todo bantay ang BFAR upang matiyak na ligtas ang mga pagkaing dagat na kinukuha ng mga mangingisda sa kanilang lugar. Mula DYCD 102.3 FM Tacloban para sa Radio Vision, June De Leon, Media ng Bayan. Maraming salamat, June De Leon. Puntahan natin ang ating radyo ng bayan tayog sa lalawigan ng Pangasinan with Grace Acuar. Grace, maabigi kabawasan na konektado ka. Miss Vivian, patuloy ang pagbibigay ng skills upgrading training ng Department of Trade and Industry sa mga SME sa Pangasinan. Ito nabatid na radyo ng bayan tayog kay Mark Gelsa, SME Roving Academy Coordinator sa District 1 ng DTI Provincial Office. Ano yung may mga kasanayan sila para sa mga product development sa mga handicraft? Para ng DTI Regional Office. Okay, nako, medyo nagkaroon ng diferensya. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Vibs, puntahan muna natin ang ating message center sandali. Maupay nga aga, binabati ko po ang IBC Channel 6 at DYMP Radio ng Bayan Palo, Leyte. At congratulations sa Media ng Bayan, lalo pong dumarami ang mga tagapanood nyo dito sa lalawigan ng Leyte. Mula kay Claro Francisco ng IBC 6, Palo, Leyte, maraming salamat po. Good day, Kuya Francis and Ate Vivian. Nais ko lang batiin ang mga tiga Hamorawan, Calbayog City. At tanong ko lang po sana sa Barangay Sec kung mayroon po kayong request ko, please. John ng Nova QC. Jose Edwin Aquino, mula kay Jose Edwin Aquino, may mensahe sa kanyang asawa na si Richelle Pahe. Aquino, I love my wife, she's the best. I love you, ma'am, mula sa Batasan Hills, Quezon City. Good morning ulit, Kuya Francis, Ate Vivian, pabate and happy listening kay Ricky Brusas na nagtatrabaho sa Inquirer, mula kay Narsing Delgado, at mabati rin siya kay Ellie Entalian, mula po yan kay sa Calbayog City.
At mayroon tayo ditong katanungan. Good day po, Ka Francis and Ms. Vivian. Tanong ko lang po kung kumusta na po yung kay Cadet Kudia. Pinayagan po ba siyang graduate? Medyo wala na po kasi kaming balita tungkol doon. Maraming salamat po. Jana ng La Union. Ang alam ko, nagdesisyon na ang Korte Suprema dito. Ano? Denied yung kaso ni Kudia. Good day po. Yun, mga pabate mula kay Julina ng Paranaque. Good day, gandang Vivian at gwapitong Kuya Francis. Thank you. Mag-ingat at maging alerto upang hindi maulit ang pagkakamali. Humingi ng payo sa higit na nakaalam upang magkaroon ng gabay. Damong salamat, Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilmas Kitchen dito sa Calbayog City. Konektado ka. Kuya Francis, Miss Vivian, pakibati lang po kay Eli Hentalyan na palaging nakikinig sa inyo tuwing umaga mula kay Gloria Maceda ng Pasig City. Good morning, sir and ma'am. Pwede pala makalaya pag may pera at mayaman, gaya niyang patuan. Kung poor ang nakabilanggo till death do us part. Saan ba ilalagay ang pera pag nagpiyansa ang isang tao? Dina from Kalinga. Okay, thank you very much. Saan nga ilalagay ang pera? Isingit ko lamang, speaking of pera, isingit ko lang itong palitan ng piso kontra dolyar hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada dolyar po ay nagkakahalaga ng 44 pesos and 12 centavos. Kada yen naman po ay nagkakahalaga ng 0.37 centavos. Kada UK pound ay nagkakahalaga ng 66 pesos and 38 centavos. Kada Canadian dollar ay nagkakahalaga po ng 34 pesos and 99 centavos. Kada Saudi Riyal ay nagkakahalaga ng 11 pesos and 76 centavos. At kada euro po ay nagkakahalaga ng 47 pesos and 85 centavos. Hatid po sa atin yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. 41 minutos, 41 segundos na makalipas ang alas 6 at Vibs. Bukas na ang ating hapag ng talastasan with our featured guest for today. Pakilala mo na, please. Yes, kapiling po natin ngayon, mga kaibigan, ang dating spokesperson ng Integrated Bar of the Philippines at isa rin po siyang consultant ng National Commission for Culture and the Arts, si Attorney Trixie Angeles. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Good morning po, Attorney, and welcome. Salamat po at napaunlakan nyo ang paanyaya ng ating Radyo Vision sa media ng bayan. Maraming salamat po sa paanyaya. Okay. Now, bilang panguna, bilang consultant ng ating National Commission on the Culture and Arts, ano na po ba ang mga isinusulong pa rin natin na mga programa, mga ikangay pagbabago upang kuminang naman ang husto na ang ating kultura at ang ating artes ng Pilipinas, Attorney Angeles? Well, sa ngayon po, siguro na nabasa ninyo na nag-i-issue kami ng cease and desist order sa paggigiba po ng mga heritage sites. Okay. Yung pinakahuli po ay ang Torre de Manila. At kasalukuyan pong nililitis. Ayun, ang issue po na ito. Habang nililitis namin po ito sa NCCA kasi nag-issue kami ng cease and desist order, kailangan i-explain nila sa amin kung bakit hindi namin gagawing permanente yung CDO dahil yun na nakakasira nga naman dun sa landscape ng Rizal Park. Okay. At the same time, hinahabla din nila kami. Okay. So tuloy-tuloy ito ngayon, Attorney? Opo, tuloy-tuloy naman po. Pero anong chances dun sa ikangay pagsisikap natin na buhayin at pasiglahin muli yung iba pa nating mga ikangay national heritage? Dito, halimbawa, yung ating Metropolitan Theater at iba pa. Kamusta po ito? Well, parati naman po kami interesado sa Metropolitan Theater. In fact, merong ilang taon na kami nagbibigay ng 100 million pesos para sa rehabilitation po nito. Okay. Pero maliit po yun kasi napaayos lang namin so far yung bubong. Pero hindi kasi nasa pagmamayari ng NCCA yan, hindi rin nasa possession ng NCCA. Ang may-ari po ngayon ay ang GSIS. So, para makaayos kami, kailangan dumadaan pa kami sa GSIS at saka sa City of Manila. So, hindi ganun kadali po para maglaan po ng pondo para doon. Okay. Ma'am Trixie, balikan ko lamang po itong sa issue ng Torre de Manila. No? Kasi some people might be asking, mayroon po bang authority ang NCCA to order a issue a cease and desist order? Ay, opo. Sa Republic Act 10066, meron pong
poder or power ang tatlong ahensya, ang NCCA, NHCP, tsaka National Museum. Kapag undeclared property po, pursuant to board resolution na in-issue ngayon ng NCCA, lahat po ng undeclared property, ang naglilitis po ay ang NCCA. So, congruent dun sa paglitis ng mga kasong to, ng unnecessary demolition or destruction or renovation to the point na hindi na natin nakikita yung heritage sites. NCCA po nag-i-issue ng CDO para malitis yung kaso. Bali, sa mga National Heritage Sites po, bawal pong mag-construct ng buildings taller than it. Ganun po ba yan? Depende po kung ano yung site. Halimbawa, mga World Heritage Sites natin, let's say Paway Church or Santa Maria Church or Miagao or San Agustin, kailangan ang pinaka-importante yung World Heritage Site. In most cases, katulad ng mga 4 na simbahan na ito, nung ginawa naman sila nga yung pinaka-importante na gusali dun sa lugar. Kung kaya't pag titignan nyo yung mga ancient maps, wala naman mas mataas na building doon. Walang nag-e-encroach dun sa visual dominance po ng simbahan. So yun lang po ang gusto namin i-maintain dahil nga tinagurian itong pinakamahalaga sa bayan natin at mahalaga para lang sa sandaigdigan, hindi lang para sa Pilipinas. Dapat pati yung visual landscape niya, pati yung setting po niya, nakalaan doon yung halaga ng gusali na yan. Tsaka sayang din yung view, ano? Hindi, tsaka talagang kinakailangan mas angat yun eh. Exactly. Mas angat. Pag tinignan mo sa isang panoramic aspect, kinakailangan lutang na lutang yung World Heritage na yun. Kahit na magtayo ka ng mga istruktura doon, hindi dapat na ma-cover o kumbaga masira yung view nung ano. Oo, yung bang meron tayong katawagan dyan sa ganyan, hindi dapat na siya overshadow yung World Heritage natin, hindi po ba? So, ganun din po sa Rizal Park. Dahil tinagurian natin isa sa mahalagang tao sa ating kasaysayan, ganun din dapat yung setting niya. Ang Rizal Monument po, dapat siya yung nag-dominate ng landscape. Siya yung pinakamahalaga. Kaya hinahabol namin yung Torre de Manila. Yes, ma'am. However po, medyo nakikita na po siya, no? Sa background. Kitang-kita po. Paano po ba yun? Meron po ba kayong balak na ipa-demolish po ang portion nito? Kasi medyo nakikita na po siya. Bahala na po ang Korte Suprema doon. Ang nagdala kasi ng issue doon sa Supreme Court ay ang Knights of Rizal. Knights of Rizal. Sa Makati RTC DMCI naman. Kami sa NCCA. So, 3 ngayon yung kasong nakasalang doon sa Torre de Manila. Pero of course, marami pang ibang gusali na inisyuan namin ng CDO. Unlike yung sa Torre de Manila, yung ibang inisyuan namin ng CDO, tumigil sila, nag-conference sila sa amin at binigyan namin ng suggestions at sila din po ang nag-propose kung paano nila isa-save yung sarili nilang buildings. So, nakakatuwa din kasi nakikita nyo na yung batas, it works. Hindi siya, hindi lang kami basta nagbabawal, tumutulong din kami ng mag-conserve yung mga may-ari ng mga mahahalagang gusali natin. Sa bahagi po ng Visayas and Mindanao, ano po ang mga pinagtutuunan natin dyan ng matamang pansin? Well, of course, ang Miagao Church po, nasa Iloilo. Sa World Heritage Site po siya. Okay. So, sa Mindanao, kakadeclare lang po ng Mount Hamigitan. So, ang inaalagaan namin doon ay ang intangible cultural heritage, meaning yung mga katutubo. Yun sa pag-aari ng mga indigenous people yan eh. Ano po? Okay. So, pagdating po sa kultura ng mga IPs, ang NCCA po ay tumutulong. Halimbawa, ang mga ati ng Boracay, nakalimutan na nila yung kultura nila dahil sa hirap ng buhay. Dahil samantalang kanila yung island ng Boracay. Sila nga nagpangalan ng Boracay. Kung kaya pumapasok ang NCCA dahil naiintindihan namin na sa hirap ng buhay nila, hindi nagiging priority yung paniniwala na nila. Ang alternative lang nila is manlimos or tumulong na magbenta ng kung ano-ano doon sa island, maging bahagi ng tourism industry. Pero din sa kanila, nakakasama din sa pagkatao nila. Kung kaya tinuturo namin uli ang kanilang kultura. Kami po yung nagsasave noon para maituro po doon sa mga nakakalimutan. Pero Attorney Angeles, ito bang mga World Heritage natin na ito, yaman din lamang na talagang pinagsisikapan nating pag-ingatan at palutanging higit. Gaano ang atraksyong nabibigay nito sa ating mga bisitang dayuhan sa bansa at maging sa mga lokal
na mamamayan natin? Of course, mataas po ang interest kasi once na stampan siya ng World Heritage Site, nagiging target po siya for tourism destinations. Of course, i-emphasize ko na sinisave natin hindi for purposes of tourism. Para sa atin po yun. Tapos, dahil syempre, kakaiba yun, dadayuhin talaga siya. Kaya ng mamamayan natin o mga turista kasi kakaiba. Kaya nga natin dinideclare dahil na-reflect siya ng ating Filipino aesthetic values pero at the same time, universal yung kanyang appeal. So, katulad nung Banawe Rice Terraces? Yes, ano po? Rice Terraces of the Philippine Cordilleras po. Philippine Cordilleras. 4 po na probinsya eh. Oo, ang nakapaligid. Ang naka-inscribe po sa World Kaya Heritage. Kaya lang nakilala siya noon, Banawe Rice Terraces. As simple as that before. Hindi po kasi ba? po yun yung pinaka madrama na itsura, very breathtaking talaga, pero meron din sa Mayoyaw, sa Kiangan, so 4 yung inscribed sites within Ifugao, pero yung 4 na probinsya po ang dineclare. Kaya tayo na-declare kasi may rice terraces sa buong Asia, pero atin yung pinakamalaki, pinakaluma at ginagamit pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, productive pa rin. Opo. Wow. Yung tinawon ko. Nakita mo na ba yun, Vibs? Nakarating ka na ba? Sa bandang north, yes. Ifugao Nakita ko na yan once, yung Ifugao Rice Terraces. Ma'am, I understand ang NCCA po ay ipinahinto rin po itong construction ng Agoo Road. Tama po ba yun? Bakit po? Nag-issue po kami ng 2 CDO. 2 kasi yung road eh. So, sa gitna ng Plaza de la Virgen at saka yung Agoo Church, yung tinatawag na municipal or secondary national road. Tapos yung national road din nagro-road widening. So, matatamaan po kasi yung simbahan. So, nag-issue muna kami ng CDO para hindi muna sila maggiba para ma-determine namin unang-una kung ano yung importance ng simbahan, nasa jurisdiction ba namin, at second, kung nasa jurisdiction ba namin, kung gagawin namin permanente yung CDO. So, as of yesterday, nag-conference naman po kami with the municipality at saka yung contractor po ng DPWH. Mag-ocular po kami next week para ma-determine yung extent ng kalye. Kung hindi naman magigiba yung either yung simbahan o yung Plaza de la Virgen, then ililift namin yung CDO. Okay. Ma'am, pero paano po kaya binabalansin ng NCCA itong pag-preserve ng ating heritage sites and at the same time, hindi po makahadlang sa progreso po? Halimbawa, may mga gusali po na hindi naman kailangan i-preserve kasi pwede naman natin gamitin para sa bagay na hindi original na intensyon. So, kunwari, merong Michelle Apartments na inisyuan namin ng CDO. Example siya ng parang streamline modern, very, magandang-maganda po yung gusali. It was created siya sometime in the 1920s, 1930s. So, dahil ehemplo ito ng ganong klaseng architectural style dun sa period nila, pinigilan po namin yung original demolition. Nakipag-usap naman po yung may-ari. At ngayon, iniisip niya ay adaptive reuse. Either gagawin, dati apartment building, baka gagawin na niyang opisina. So, pwede po yung ganon. At least nagiging cooperative naman sila at naunawaan nila yung batas. 90% po ng mga na-issue namin ng CDO, nagne-negotiate sila at humihingi na lang sila ng tulong kung anong pwede nilang gawin sa gusali nila. So, yung mga matitigas na lang ang ulo. Ang tuloy-tuloy po Pero bahagi po kasi yan ng due process. Siyempre. Kaya kailangan din naman. Well, anyway, dito po bali sa pangkalahatan po, ilan na ang deklarado nating National Heritage? Ma'am, Luzon, Visayas at Mindanao? Marami po. Maraming masyado. Libo po. Naku, talaga naman. Pero alam nyo, sana nga, meron tayo ring programa dyan sa komisyon, Attorney Angeles, na buksan natin ang kamalayan ng ating mga kababayan na huwag maging dayuhan sa sariling bansa. Ay, yun mismo. Kasama po yan. Halimbawa, katatapos lang natin ng National Arts Month. Yun na nga last February, medyo masaya, di ba? Tapos sa Mayo, meron tayong Heritage Month. So, tapos sa October, ay Museums Month at saka History Month at saka Indigenous Peoples Month. So, isang buwan lang yon sa maraming celebrations doon. Nagdadala kami, yung mga katutubo, gusto nila kasing dumadalaw sa iba-ibang lugar, tapos ikikwento nila yung kanilang folklore, nagkaano sila. So, kinikwento nila dun sa mga bata, sa mga high school and college students, kung ano yung nature ng kanilang kultura. So, isa pa yung bahagi sa programa ng NCCA. Attorney, ano po ba ang dapat abangan ng ating mga kababayan dito sa Heritage Month sa Mayo? Malapit na po.
Marami po. Magpa-publish po kami ng calendar. Pero usually, nag-start yan with Tamawan sa Baguio po. So, hindi po ba kasama yung tayo na sa Antipolo? Makaka-rehabilitate pa lang ng Hulugang Taktak. Ano po? Abay, maganda yung lugar na yun. Hanggang ngayon po ba ay po pwede talagang maging tourist attraction natin yan? Opo, hindi lang naman po kasi Hinulugang Taktak, yung simbahan po. Yes, yung ating Nuestra Senora de la Paz. Opo. Yan Our Lady of Good Voyage. Peace and Good Voyage. Ano po? Tapos yung tinatawag natin yung history tsaka intangible heritage niya. Noon kasi ang pag-akyat sa Antipolo nakasakay sa duyan. So maraming artwork na nagpapakita, dinidepict yung mga taong maakyat na kasi pilgrimage siya dati. Dahil miraculous ang Our Lady. Tinutuloy pa rin naman ngayon, attorney, mula sa Quiapo Church, magdamag yun ang ating birhen doon, susunduin, papunta sa dambana ng Nuestra Senora de la Paz, Antipolo. Ang daming naglalakad. Magdamag silang naglalakad. Tinutuloy pa rin naman yung kultura, tradisyon na yun, attorney. Yun nga yung nakakatuwa. So gusto rin namin na hindi lang yung ilang taon may alam tungkol doon. Kasi bahagi ito ng devotion natin bilang tao. Tsaka malaking bahagi ng kultura natin. So, tsaka very historic. Kasi ilang generations na po ang gumagawa nito. Kaya nga sa May 1st, babes, medyo wag mo kong asahan na magkakasama tayo. Dahil every May 1st, nandoon ako sa dambana ng Virgen de la Paz. Wow, talagang Kumu-cover ako doon talaga. Religiously yan. Every May 1st. Yan ang simula, di ba po? Ayan, okay. Yan. Okay, so sa iba pang mga lugar natin, this coming May, ano pa pong mga bibigyan natin ng attraction? Hindi pa po naglalabas ng calendar, pero always yan, meron kami kasing series of grants para dun sa pag-celebrate ng Heritage Month. Sa October naman, libre po ang National Museum for the whole month. National Museum. October, medyo matagal pa yan, no? Although, kung gusto niyo dumalaw, ina-encourage namin lahat ng tao dumalaw. Of course, ina-encourage namin magbayad, no? Kasi kailangan po ng museum. Pero para dun sa mga hindi kakayanin, meron pong libre pag Sundays. May student discount po ba yan? Meron po. Senior citizen discount? Meron. Okay. Okay, yung mga senior citizen, pwede kayong dumalaw doon, no? Okay. So, meron ka pang nais itanong, mga panghuli, bago natin hingan ng mensahe si attorney? Gusto ko lang sana hingan yung mensahe ni attorney sa mga kabataan natin ngayon kasi yung iba talagang lost touch na po with our arts and culture. Ano po yung masasabi ninyo? Ang minsan, they lose touch with yung heritage. Pero hindi sila kahit kailan malikhain ng Pilipino. So, nasa-celebrate pa rin natin yung artistic endeavors ng Pilipino. Pero, katulad ng pagpapakasal, diba, kailangan kilala mo yung bayan mo. Kasi kung hindi mo kilala, paano mo siya mamahalin? Yun ang magandang punchline. Correct. Pag hindi mo kilala, paano mo nga namang mamahalin? Kaya, huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bansa. Kinakailangan pag may nagtanong sa atin tungkol dyan, alam natin. Di ba? Ang masakit nun iba pa nakakaalam kaysa sa atin, yung dayuhan pa No? Okay. So, again, Attorney Trixie Angeles, thank you very much for your time. At huwag nyo kaming kalimutan na padala ng mga calendar of events, ma'am. Sige po. Para at least may sasama namin sa aming programa, maanyayahan natin yung ating mga kababayan na kapag ganitong buwan, narito na ang pagkakataon nyo para matunghayan ang ating mga cultural heritage. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Attorney Trixie Angeles, ang consultant ng National Commission for Culture and the Arts. Samantala, balikan na natin si Nazarina and Julius dyan sa PTV Telestudio. Yun, talagang ang NCCA po ay seryoso para mapreserba yung ating mga heritage site dito po sa ating bansa na dapat makita ito ng mga susunod pang henerasyon, di ba, partner? Kaya nga napakalaga ng role ng mga kabataan natin ngayon, gaya nga sinabi ni Vivian, para ipagpatuloy nga ito sa mga susunod na henerasyon at malaman pa nila lahat ng tungkol dito. Okay. Sana po ay nakatulong kami sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sako sa pag-aating ulat, ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius Tisamboron. Hanggang bukas pong muli. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio.
Maraming salamat, Zarina and Julius. Basahin ko lamang itong texter natin. Magandang programa nyo. Ang galing ng guest. Clear mag-explain. Maraming salamat po, Attorney Trixie. At pabati lamang kay Tita Cynthia Cerquinia. Narito po siya sa Pilipinas ngayon at nanonood. Maraming salamat po. At syempre, nanonood din sa atin sina Dayan Medina, Audrey Goriseta, Carla Paderna, and Jules Giyang ng Good Morning Boss. Susunod na po. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o online sa www.btv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gu. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.